sa mga gabing payapa, kapag ang buwan ay marahang sumisilip sa ulap at ang mga bituin ay tila kumikindat sa mga antok na mata, may mga kwentong hindi kailanman kumukupas. Mga kwentong hinabi ng ating mga ninuno upang bigyang liwanag ang mga tanong ng mundo at upang maging kaagapay natin bago tuluyang pumikit ang ating mga mata sa mahimbing na pagtulog. Isa sa mga kwentong ito ay ang Alamat ng Rosas, isang alamat ng pag-ibig, ng sakripisyo at ng kagandahang tumatagal hanggang sa huling paghinga. Isipin mo, habang nakahiga ka sa banig o sa kama, may isang malayong kaharian sa gitna ng luntiang lambak kung saan ang hangin ay palaging may dalang bango ng mga bulaklak at ang mga ibon ay hindi napapagod sa kanilang awit. Sa kahariang iyon, nakatira ang isang prinsesang kilala sa kaniyang kagandahan at pusong mapagkalinga. Ang kaniyang pangalan, Prinsesa Rosalinda, ang magiging ugat ng alamat na ito. Habang dumadaloy ang ating kwento ngayong gabi, hayaang dalhin ka ng mga salita sa panahong halos nakalilimutan na ng kasaysayan. Isara mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaang ang bawat pangungusap ay maging himig na aakay sa iyo patungo sa mahimbing na panaginip. Sapagkat dito, magsisimula ang Alamat ng Rosas. Sa isang malayong bahagi ng daigdig, may isang kahariang nakatago sa pagitan ng malalawak na kabundukan at malalalim na ilog. Ang kahariang ito ay tinatawag na Luntiang Lambak, sapagkat saan ka man lumingon, tanging mga punong naglalakihan at mga bulaklak na sari-sari ang makikita. Ang hangin dito'y malamig at sariwa, na animoy kayang magpawi ng lahat ng pagod ng katawan at lungkot ng damdamin. Ang mga mamamayan ng Luntiang Lambak ay kilala hindi lamang sa kanilang kasipagan, kundi pati na rin sa kanilang pagkakaisa. Sa tuwing may pista, nagtitipon sila sa gitna ng bayan, nagsasayawan at nagkakantahan at pinapasalamatan ng kalikasan na tila ba'y walang tigil sa pagbibigay ng biyaya. Ang kanilang kabuhayan ay mula sa pagtatanim ng palay, prutas at gulay, at ang lupa'y napakayabong, kaya't sagana ang lahat. Ngunit higit sa lahat, ang kanilang kaharian ay pinamumunuan ng isang hari at reyna na parehong minamahal ng bayan, sina Haring Amador at Reyna Liwayway. Matagal na nilang ginagabayan ang kaharian ng may katarungan at kabutihang loob. Sa kanilang pamumuno, bihira ang sigalot, at kung sakali mang magkaroon, agad itong nalulutas sa pamamagitan ng pag-uusap at malasakit. Subalit higit na ipinagmamalaki ng hari at reyna ang kanilang nag-iisang anak, ang Prinsesa Rosalinda. Siya ang pinakapuso ng kaharian. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa kanyang mukha na tila sinag ng araw sa umaga, kundi sa kabutihan ng kanyang puso. Madalas siyang makitang naglalakad sa palengke, kausap ang mga magsasaka at nag-aabot ng tulong sa mga nangangailangan. Ang lahat ng kanyang kilos ay puno ng paggalang at pagmamahal, kaya't siya ay minahal ng labis ng kanyang mga nasasakupan. Araw-araw, paggising ng prinsesa, unang-una niyang binibisita ang hardin ng palasyo. Ang harding ito ay kakaiba sapagkat dito lamang makikita ang pinakamararangyang bulaklak na inalagaan ng reyna. May mga liryo na kasing puti ng ulap, mga sampagitang kumakaway sa hangin, at mga gumamelang nagiging tila apoy sa liwanag ng araw. Ngunit higit sa lahat, may isang bakanteng espasyo sa gitna ng hardin, isang maliit na lugar na tila inihahanda para sa isang bulaklak na hindi pa sumisibol. "Nanay," minsan ay tanong ni Rosalinda habang kasama ang reyna sa hardin, "bakit po ba walang tumutubong bulaklak sa gitna?"
Kahit anong dilig at pag-aalaga, nananatili itong lupa lamang. Ngumiti ang reyna at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Rosalinda, hindi lahat ng bagay ay dumarating sa oras na ating gusto. May mga bagay na nakalaan lamang kapag panahon na, gaya ng bulaklak na iyan. Baka isang araw, isang himala ang sisibol mula riyan. Hindi naunawaan ng lubos ng prinsesa ang sinabi ng kanyang ina. Ngunit, nagtanim ito ng pag-asa sa kanyang puso. Simula noon, bawat araw na siya'y dumadaan sa hardin, palihim niyang hinihiling na sana'y lumago na ang bulaklak sa gitnang iyon. Habang patuloy na umuunlad ang kaharian, dumarating din ang iba't ibang panauhin mula sa kalapit na mga bayan. Ang ilan ay mga negosyante, ang ilan na may mga mandirigmang nais makipag-alyansa. Ngunit sa kabila ng lahat, palaging tinitiyak ni Prinsesa Rosalinda na ligtas at masaya ang kanyang mga nasasakupan. Kadalasan, makikita siyang nakikipaglaro sa mga bata sa kalsada o kaya na may tumutulong sa mga manggagamot sa pag-aalaga ng mga may sakit. Napakabuti ng prinsesa natin, bulong ng isang matandang babae habang pinapanood si Rosalinda na tinutulungan ang kanyang apo. Tunay ngang siya ang liwanag ng ating kaharian, ngunit sa kabila ng kasaganahan, may mga bulong ng panganib na unti-unting lumalapit. Sa kabilang panig ng kabundukan, may isang makapangyarihang datu na kilala sa kanyang kasakiman. Narinig niya ang tungkol sa kagandahan ng prinsesa at nagsimulang umusbong ang pagnanais na angkinin siya, hindi bilang isang asawa, kundi bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Sa panahong iyon, wala pang nakakaalam ng banta. Ang mga mamamayan ng Luntiang Lambak ay patuloy sa kanilang payapang pamumuhay at si Prinsesa Rosalinda na may patuloy na nagtataglay ng kabutihan at saya. Ngunit tulad ng bakanteng lupang hindi pa tumutubo ng bulaklak, may mga bagay na nakatadhana, mga pagsubok na hindi pa alam ng lahat. At doon, sa ilalim ng bughaw na kalangitan at sa gitna ng masaganang lupa, nagsisimulang mabuo ang alamat. Ang alamat ng isang bulaklak na magtatagal magpakailanman, ang alamat ng rosas. Sa bawat kaharian, mayroong isang pangalan na sumasagisag sa kanilang dangal at kinabukasan. Sa Luntiang Lambak, walang ibang pangalan ang higit na nagbibigay liwanag at pag-asa, kundi ang sa nag-iisang Prinsesa Rosalinda. Bata pa lamang siya, dama na ng lahat ang kanyang kakaibang presensya. Hindi siya tulad ng mga prinsesa sa ibang kaharian na nakatali lamang sa loob ng palasyo, nakaayos ng magagara at bihirang masilayan ng mga mamamayan. Sa halip, si Rosalinda ay laging kasama ng bayan, nakaupo sa lilim ng punong mangga habang nakikipaglaro sa mga bata o kaya na may nagbubuhat ng mga basket ng prutas upang iabot sa mga magsasaka. Prinsesa, hindi po dapat kayo ang gumagawa nito, madalas na wika ng mga tao. Ngunit lagi siyang ngumingiti at sagot niya ay iisa. Kung kayo'y aking pamilya, bakit hindi ko gagawin ang ginagawa ninyo? Ang pag-ibig sa kaharian ay hindi lamang sa pamamagitan ng pamumuno, kundi pati sa pakikisama. Sa bawat ngiti niya, tila nagiging magaan ang lahat ng pasanin ng kanyang nasasakupan. Ang mga matatanday natutuwa, ang mga batay nagiging masigla, at ang mga kabataang babae nagiging inspirasyon sa kanyang kabutihan. Hindi maikakaila na si Rosalinda ay pinagpala ng ganda. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim na tila dumadaloy na sutla tuwing tinatangay ng hangin. Ang kanyang mga matay kumikislap na tila bituin sa gabing madilim, at ang kanyang ngiti ay parang sinag ng araw na nagpapasigla sa lahat ng nakakasalubong. Ngunit higit pa sa panlabas na anyo, ang kagandahan ni Rosalinda
ay nagmumula sa kanyang puso. Minsan, sa isang pista ng ani, may isang batang lalaki na nadapa habang naglalaro. Tumulo ang dugo sa kanyang tuhod at nagsimula siyang umiyak. Habang ang lahat ay nagsasaya, agad na lumapit si Rosalinda. Pinunasan ng sugat ng bata gamit ang kanyang panyo at hinipan ito na para bang kayang pawiin ng kanyang hininga ang lahat ng sakit. "Huwag kang mag-alala," mahina niyang sabi. "Ang bawat sugat ay gumagaling basta't may pag-asa sa puso." Mula noon, ang batang iyon ay lumaking may paniniwala na ang prinsesa ay hindi lamang isang tao sa palasyo, kundi isang gabay na tunay na nagmamalasakit. Bilang anak ng hari at reyna, si Rosalinda ay tinuruan ng lahat ng bagay na dapat malaman ng isang pinuno. Marunong siyang bumasa ng mga sinaunang kasulatan, nakakaunawa ng batas, at mahusay sa sining ng musika at pagtula. Ngunit ang pinakapaborito niyang gawain ay ang pag-aaral tungkol sa mga halaman at bulaklak. May isang matandang hardinero sa palasyo, si Mang Damaso, na naging guro at kaibigan ni Rosalinda. Tinuruan siya nito kung paanong ang bawat halaman ay may buhay na dapat igalang at ang bawat bulaklak ay may kwento na dapat pakinggan. "Prinsesa," minsan ay sabi ni Mang Damaso, "ang bulaklak ay parang tao. May mga panahon itong namumukadkad at may panahon ding nalalanta. Ngunit ang tunay na kagandahan ng isang bulaklak ay hindi sa kanyang anyo, kundi sa kanyang kakayahang magbigay ng saya sa sino mang tumitingin." Tahimik na nakinig si Rosalinda at mula noon ay natutunan niyang pahalagahan hindi lamang ang ganda, kundi pati ang diwa ng bawat bagay. Sa kabila ng kanyang kasiyahan at kabutihan, si Rosalinda ay mayroong mga sandaling siya'y nagiging malungkot. Sa tuwing siya'y mag-isa sa kanyang silid, iniisip niya ang hinaharap na nakalaan para sa kanya. Alam niyang darating ang panahon na siya'y ipapakasal upang palakasin ang kaharian. Ngunit ang tanong niya sa sarili, magiging tunay kaya ang pag-ibig na iyon o isa lamang tungkulin bilang anak ng hari at reyna? Isang gabi, habang nakatanaw siya sa buwan mula sa balkonahe ng kanyang silid, marahan niyang ibinulong sa hangin, "Kung tunay ngang may nakatakdang pag-ibig para sa akin, naway dumating ito hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa pusong tapat." Ang kanyang tinig ay tila dininig ng mga bituin, sapagkat lalo silang kumislap sa kalangitan na animoy nagbibigay ng pangako na darating ang panahon ng kanyang hiling. Habang patuloy ang kanyang paglaki, napansin ng lahat na may kakaibang ugnayan si Rosalinda sa mga bulaklak. Kapag siya'y dumaraan sa hardin, mas nagiging matingkad ang kulay ng mga bulaklak, mas bumabango ang paligid, at mas tila nagiging buhay ang bawat dahon. Madalas itong ipinagtataka ng mga taga-silbi sa palasyo. Parang may mahika ang prinsesa, bulong ng isa. Baka siya'y pinagpala ng diwata ng kalikasan, sabi naman ng isa pa. Ngunit para kay Rosalinda, hindi iyon mahika. Sa kanyang puso, ramdam niya na ang bawat bulaklak at halaman ay tumutugon lamang sa kanyang pagmamahal at malasakit. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nananatiling payapa. Dumating ang mga balitang may mga estranghero mula sa kalapit na kaharian na nais bumisita. Isa sa kanila ay isang prinsipe na kilala sa kanyang tapang at karisma. Nais niyang makita si Rosalinda at makipag-alyansa sa luntiang lambak. Hindi alam ng prinsesa na ang kanyang mga darating na araw ay magbabago. Ang kanyang buhay na puno ng musika, kabutihan at bulaklak ay haharap sa mga pagsubok na hindi niya pa naranasan. At sa mga pagsubok na iyon, magsisimula ang kwento kung paanong isinilang ang isang bulaklak na tatagal magpakailanman. Isang umaga,
Sa gitna ng katahimikan ng luntiyang lambak, dumating ang isang balita na ikinagulat ng buong kaharian. Mula sa kalayuan, isang prosesyon ng mga kabayong puti at gintong karwahe ang papalapit sa palasyo. Ang mga tambuli ay umalingaw-ngaw at ang mga mamamayan ay nagsilabas ng kanilang mga tahanan upang masilayan ang hindi pangkaraniwang bisita. Sa unahan ng prosesyon ay nakasakay ang isang binatang maringal ang anyo. Ang kanyang balabal ay yari sa pinong seda na may burdang ginto at sa kanyang dibdib ay nakalagay ang sagisag ng kanyang kaharian. Isang araw na sumisikat mula sa likod ng bundok. Siya si Prinsipe Alejandro mula sa Karangyang Bayan, isang kahariang kilala sa kanilang kayamanan at malawak na lupain. Ang prinsipe raw ay nais makipag-alyansa, bulong ng isa sa mga mamamayan habang nakatayo sa gilid ng kalsada. Ngunit ang totoo, narito siya upang makita si Prinsesa Rosalinda. Sagot naman ng isa. Halos hindi maitago ang pananabik. Pagdating sa palasyo, sinalubong si Prinsipe Alejandro ni Haring Amador at Reyna Liwayway. May halong paggalang at pag-usisa ang kanilang mga ngiti, sapagkat alam nilang ang pagbisita ng isang prinsipe ay may dalang kahulugan na higit pa sa isang simpleng pakikipagkaibigan. Malugod kitang tinatanggap sa aming kaharian, Prinsipe Alejandro, wika ni Haring Amador. Maraming salamat, mahal na hari. Tugon ng prinsipe na may kumpiyansa. Matagal ko nang hinahangaan ang kasaganahan at kagandahan ng inyong kaharian. Nais kong maging kaibigan at kapanalig ninyo. Ngumiti si Reyna Liwayway at tumango, ngunit sa kanyang mga matay may nakatagong pag-aalala. Alam niyang sa mga ganitong pagkikita, madalas nakasunod ay mga usapin tungkol sa politika, kasal at kapangyarihan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Prinsesa Rosalinda. Nakaayos siya sa isang simpleng damit na kulay bughaw na lalong nagbigay diin sa kanyang kagandahan. Nang tumingin siya kay Prinsipe Alejandro, bahagyang namula ang kanyang pisngi, sapagkat ngayon lamang siya nakakita ng panauhin na may ganoong tikas at anyo. Prinsesa Rosalinda, wika ng prinsipe habang bahagyang yumuyuko. Ang inyong pangalan ay madalas kong marinig sa mga kwento ng kalapit na bayan. Ngunit ngayon lamang ako naniwala na ang mga kwento ay kulang sa paglalarawan. Ang inyong kagandahan ay higit pa sa alinmang bulaklak na aking nasilayan. Namilog ang mga mata ni Rosalinda at bahagyang yumuko. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang ganoong papuri. Sanay siya sa pagmamahal ng kanyang mga mamamayan. Ngunit iba ang titig ng prinsipe, may kasamang paghanga na tila lumulusot sa kanyang puso. Bilang pagbati sa panauhin, nagdaos ng malaking handaan sa palasyo. May mga musikero na tumutugtog ng alpa at kudyapi, mga mananayaw na umiikot sa gitna ng bulwagan, at mga dulang punong-puno ng pagkain, prutas, inihaw na karne, tinapay at matatamis na kakanin. Habang nagaganap ang kasiyahan, madalas na nagkakatinginan sina Rosalinda at Alejandro. Minsan, sa gitna ng musika, inalok ng prinsipe ang kamay ng dalaga. Prinsesa, maari ba akong humiling ng isang sayaw? Bahagyang nag-atubili si Rosalinda, ngunit sa huli ay tumango rin siya. At nang sila'y sumayaw, tila huminto ang oras. Ang mga mamamayan at mga bisita'y humanga sa kanilang kaanyuan na para bang isinilang silang dalawa upang magsayaw sa iisang himig. Napakaganda ng inyong kaharian, bulong ni Alejandro habang sila'y umiikot. Ngunit higit na mas maganda ang prinsesang nagbabantay dito. Hindi nakasagot si Rosalinda, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang pintig na noon lamang niya nadama. Kinabukasan, kumalat sa buong bayan ang usapan tungkol sa prinsipe at prinsesa. Ang ilan ay natuwa,
sapagkat kung sakali mang magkatuluyan ng dalawa, higit pang uunlad ang kanilang kaharian. Ang iba na may nag-alinlangan, hindi ba't kilala ang karangyang bayan sa kanilang kasakiman? Tanong ng isang matanda. Ngunit hindi natin alam kung ganon nga ang prinsipe. Baka iba siya sa kanyang mga ninuno. Sagot ng isa. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, isang bagay ang malinaw. May bago ng kabanata ang puso ni Prinsesa Rosalinda. Ngunit hindi lamang mga mamamayan ang nakapansin. Sa likod ng kasiyahan at ng mga papuri, may isang nilalang na lihim na nagmamasid. Siya si Datu Sakim, ang makapangyarihang pinuno mula sa kabilang kabundukan na matagal lang naghahangad na mapasa kanya ang prinsesa. Nabalitaan niya ang pagdating ng prinsipe at ang pagtanggap ng prinsesa. At sa kanyang puso ay nagsimulang mag-alab ang inggit at galit. Kung hindi ko siya makukuha sa kagandahang loob, bulong ni Datu Sakim habang nakatanaw mula sa malayo. Kukuhanin ko siya sa pamamagitan ng dahas. Walang prinsipe o hari ang makapipigil sa akin. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nagiging malapit sina Rosalinda at Alejandro. Magkasama silang naglalakad sa hardin, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap, at minsan ay nagtutulungan sa pagtulong sa mga mamamayan. Alam mo ba, Alejandro, minsan ay sabi ng prinsesa habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng sampalok, matagal ko nang hinahangad na sana'y dumating ang pag-ibig na hindi nakatali sa tungkulin. Pag-ibig na totoo, hindi lamang dahil sa kapangyarihan. Hinawakan ng prinsipe ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang mga mata. Kung ganoon, Rosalinda, hayaan mong ako ang maging katuparan ng iyong hiling. Ang aking paglapit sa iyo ay hindi lamang dahil sa alyansa, kundi dahil sa tibok ng aking puso. At doon, sa gitna ng masaganang lupa at ilalim ng bughaw na langit, nagsimula ang isang pagmamahalan na magiging ugat ng kasaysayan. Ngunit kasabay nito, nagsisimula ring lumapit ang unos, isang panganib na susubok sa tibay ng kanilang damdamin. Kung nagugustuhan mo ang ating kwento, kaibigan, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong pampantok. At kung may nais kang marinig na susunod na kwento, i-comment mo lang sa ibaba. Balik tayo sa kwento. Mula nang dumating si Prinsipe Alejandro, nagbago ang kulay ng bawat araw ni Prinsesa Rosalinda. Ang umaga, na dati tahimik at puno lamang ng awit ng mga ibon, ngayoy sinasabayan ng pagtibok ng kanyang puso tuwing maririnig ang yabag ng kabayo ng prinsipe. Ang hardin na dati lugar ng kanyang pagninilay, ngayoy naging saksi sa mga ngiting hindi niya kayang pigilan. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may lihim na unti-unting umuusbong. Isang damdaming hindi niya tiyak kung dapat ipahayag, sapagkat alam niyang ang kanyang kalayaan bilang prinsesa ay nakatali hindi lamang sa kanyang sariling kagustuhan, kundi sa kapalaran ng buong kaharian. Sa bawat araw na lumilipas, nagkaroon ng pagkakataon ang prinsipe at prinsesa na magkasama nang hindi napapansin ng marami. Sa lilim ng mga punong mangga, sa tabi ng ilog na dumadaloy sa palasyo, o sa maliit na sulok ng hardin kung saan tumutubo ang mga liryo, doon sila nagkikita. Rosalinda, bulong ni Alejandro isang hapon habang hawak ang kanyang kamay. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Mula nang una kitang makita, alam kong ikaw na ang hinahanap ng aking puso. Nag-init ang pisngi ng prinsesa at bahagyang ibinaling ang tingin. Alejandro, hindi mo nauunawaan. Ang ating mga buhay ay hindi basta sa atin lamang. Ang pag-ibig ko, kung totoo man,
ay maaaring maging sanhi ng galit ng iba o ng pagbabago sa ating mga bayan. Hinaplos ng prinsipe ang kanyang pisngi. Kung ganoon, hayaan mong ako ang humarap sa mga balakid. Ang akin lamang, huwag mong ipagkait ang iyong puso. Sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, dahan-dahang tumango si Rosalinda. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang isang lihim na pag-ibigan. Dahil sa takot na mabunyag agad ang kanilang damdamin, sila'y nagsusulatan. Ang mga liham ay tinatago ni Rosalinda sa ilalim ng kanyang unan, habang si Alejandro na may iniingatan ang bawat salita na isinulat ng prinsesa. Sa bawat liham mo, minsang isinulat ni Rosalinda, tila naririnig ko ang tibok ng iyong puso. Ngunit sa bawat pagbasa ko, may kaba rin akong nadarama. Paano kung isang araw ay malaman ng buong kaharian? Paano kung hindi nila tanggapin? At ang tugon ni Alejandro, huwag kang mangamba, aking mahal. Ang pag-ibig na totoo ay hindi kailanman matitinag ng takot. Handa akong ipaglaban ka, maging laban sa mundo. Ang kanilang mga sulat ay naging parang mga bulaklak na lihim na sumisibol, walang nakakakita, ngunit punong-puno ng bango at kulay, subalit walang lihim na nananatiling lihim magpakailanman. May ilang mga tagasilbi sa palasyo ang nakapansin sa mga madalas na paglalakbay ng prinsesa sa hardin at sa kakaibang mga ngiti ng prinsipe tuwing sila'y magkasama. Parang may namamagitan sa prinsipe at prinsesa, bulong ng isang dalaga sa kusina. Kung totoo man, baka iyon ang kapalaran. Hindi ba't bagay silang dalawa? Sagot ng isa, ngunit hindi lahat ay natuwa. Ang mga tagapayo ng hari ay nag-aalala, mahal na Haring Amador. Minsan ay wika ng isang matandang konsehal. Kung totoo man ang mga balitang iyan, baka ang pag-iibigan ng prinsipe at prinsesa ay magdala ng kapahamakan. Kilala ang karangyang bayan sa kanilang matinding paghahangad ng kapangyarihan. Ngumiti lamang ang hari at hindi sumagot. Alam niyang ang kanyang anak ay may pusong tapat, ngunit alam din niyang darating ang araw na kailangang harapin ni Rosalinda ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig at tungkulin. Isang gabi, nagtungo sina Rosalinda at Alejandro sa gitna ng hardin. Doon, sa bakanteng espasyo na tila inihahanda para sa isang bulaklak na hindi pa sumisibol, nanumpa sila ng kanilang damdamin. Heto, wika ni Alejandro habang inilalabas ang isang maliit na palasong yari sa pilak. Sa harap ng mga bituin, nangangako akong hindi ka iiwan. Anuman ang mangyari, ikaw lamang ang pipiliin ng aking puso. At sagot ni Rosalinda, ako man ay nangangako, ngunit kung darating ang araw na ang ating pag-ibig ay maging sanhi ng kapahamakan ng ating mga bayan, hahayaan ko na ako ang magdusa upang ikaw at ang lahat ay hindi masaktan. Tumulo ang luha sa mata ng prinsipe. Huwag mong banggitin ng ganoon, Rosalinda. Ang pag-ibig natin ay dapat maging lakas, hindi pasanin. Ngunit sa kaibuturan ng puso ng prinsesa, may kaba siyang hindi maipaliwanag. Habang mas lalong nagiging matibay ang kanilang pagmamahalan, mas lalong nagiging halata ang lihim nilang ugnayan. At sa kabilang dako, si Datu Sakim ay patuloy na nagbabalak, hindi ako papayag. Mariing sabi niya sa kanyang mga tauhan, kung mapupunta si Rosalinda sa prinsipe, mawawala sa akin ang lahat ng aking plano. Kukunin ko siya kahit gumamit pa ako ng dahas at pandaraya. At doon nagsimulang mag-ipon ng lakas si Datu Sakim, lihim na naghahanda upang guluhin ang kapayapaan ng luntiang lambak. Samantala, sina Rosalinda at Alejandro ay patuloy sa kanilang lihim na pagmamahalan.
Sa bawat araw na sila'y magkasama, mas lalo silang naniniwala na ang kanilang pag-ibig ay totoo at wagas. Ngunit sa kanilang mga mata, may nakatagong takot. Takot na baka isang araw, ang kanilang lihim ay maging dahilan ng pagkawasak ng lahat ng kanilang minamahal. At doon, nagsimula ang tunay na pagsubok, sapagkat ang pag-ibig na kanilang pinili ay hindi na lamang kanila, kundi magiging bahagi ng isang alamat na huhubog sa hinaharap ng kaharian. Lumipas ang mga araw na tila ba isang mahabang panaginip. Ang kaharian ay nanatiling masigla, subalit sa kaloob-looban ng puso ni Prinsesa Rosalinda, ang kaniyang lihim na pag-ibig kay Alejandro ay patuloy na umaalab. Ang mga bulaklak sa hardin ay wari bang nakikisabay sa tibok ng kaniyang damdamin, namumukadkad tuwing siya'y mag-isang naglalakad doon. Ngunit sa kabila ng mga halakhak at ngiti, may nagtatagong panganib. Isang pagsubok na susukat sa kaniyang lakas at isang pagtataksil na magbubukas ng pintuan tungo sa trahedya. Hindi lahat ng mata sa palasyo ay tapat. Sa bawat kasiyahan at piging, may isang anino ng inggit na lihim na gumagapang. Si Don Hugo, isang mataas na pinuno sa hukbong sandatahan at matagal nang nagnanais makuha ang kamay ng prinsesa, ay hindi makapapayag na agawin ng isang banyagang tulad ni Alejandro ang pag-ibig ni Rosalinda. Sa loob ng kaniyang silid, naglalakad siya ng paikot, hawak ang isang kopa ng alak. Hindi ako papayag na sa isang panauhing walang dugong maharlika mapupunta ang lahat ng aking pinaghirapan. Bulong niya sa sarili. Ang kaniyang mga matay nagliliyab ng galit at ang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng panibugho. Isang gabi, nang tahimik na naglakad si Alejandro at Rosalinda sa hardin, lihim na sumunod si Don Hugo. Sa pagdampi ng buwan sa mukha ng prinsesa, malinaw na nakita ni Hugo kung paanong kumikislap ang mga mata ni Rosalinda habang kausap si Alejandro. Narinig niya ang bawat halakhak at lalo pang nagngalit ang kaniyang damdamin nang marinig ang mahihinang salita ng prinsesa. Kung maaari lamang, Alejandro, nais kong ang oras ay huminto upang tayo'y manatiling magkasama. Halos mabasag ang puso ni Hugo sa narinig. Ang kaniyang pagmamahal ay hindi kailanman nasuklian at ngayong nasaksihan niya ang pag-ibig ng dalawa, nadama niyang siya'y lubusang talunan. Kinabukasan, tinipon ni Don Hugo ang ilan sa kaniyang mga tauhan. Sa lihim na silid ng hukbo, sinabi niya ang kaniyang masamang plano. Kailangan nating alisin si Alejandro bago pa tuluyang maagaw ang lahat sa akin. Hindi siya nararapat dito. Isa lamang siyang panauhin. Hindi dapat pinagkakatiwalaan. Ang ilan ay nag-alinlangan. Subalit dahil sa takot at paggalang sa kaniyang kapangyarihan, sila'y napilitang sumunod. Nabuo ang isang plano. Si Alejandro'y ilalayo mula sa palasyo gamit ang isang huwad na kautusan at doon siya pasaslangin. Ngunit hindi inaasahan ni Hugo na may isang tapat na tagapaglingkod na nakarinig ng kanilang usapan. Agad itong nagtungo kay Alejandro at bumulong. Ginoo, mag-ingat po kayo. May nagbabalak ng masama laban sa inyo. Huwag ninyong tanggapin ang anumang paanyaya mula kay Don Hugo. Bagamat nabahala, hindi nagpakita ng takot si Alejandro. Sa halip, tumayo siyang matatag at nagsabing, "Kung ito'y totoo, hindi ako uurong. Ngunit kailangan kong malaman kung hanggang saan ang katapatan ni Hugo sa kaharian." Nang sumunod na gabi, dumating ang isang mensahero, dala ang huwad na utos na ang prinsesa ay nais siyang kausapin sa gilid ng kagubatan. Alam ni Alejandro na ito'y bitag, ngunit sa halip na umatras, nagpasya siyang humarap. Sa madilim na kagubatan, dumating si Alejandro. Doon,
Sinalubong siya ng mga tauhan ni Hugo, armado at handa. "Ito na ang katapusan mo, banyaga," sigaw ng isa. Ngunit ipinakita ni Alejandro ang tapang na bumihag sa puso ng prinsesa. Bagamat mag-isa, hinarap niya ang mga kalaban. Gumamit siya ng kahoy na sandata at lakas ng loob, at isa-isang napaatras ang mga tauhan. Ang bawat hampas at pag-iwas ay patunay ng kaniyang matinding determinasyon, hindi lamang para sa kaniyang sarili, kundi para kay Rosalinda. Ngunit sa gitna ng laban, dumating si Don Hugo. Sa kaniyang kamay, humikislap ang isang matalim na espada. "Ikaw ang balakid sa aking kapalaran, Alejandro. Ngayon, wawakasan ko na ito." Mabilis ang mga pangyayari. Nagpalitan sila ng malalakas na hampas, at ang mga dahon ng kagubatan ay nagsilbing saksi sa kanilang laban. Bagamat sugatan, hindi umatras si Alejandro. Ngunit sa isang iglap ng kawalang malay, ginamit ni Hugo ang pandaraya, itinapon ang alikabok sa mga mata ni Alejandro at siya'y sinugatan sa balikat. Samantala, nagising si Rosalinda sa kakaibang kaba sa kaniyang dibdib. Pakiramdam niya'y may nangyayaring masama. Agad niyang tinungo ang hardin at doon nakita ang tagapaglingkod na nagsabi ng totoo. Hindi na siya nag-atubili, tumakbo siya patungo sa kagubatan. Walang pakialam sa dilim at panganib. Nang siya'y dumating, nadatnan niyang sugatan si Alejandro at nakaluhod, habang si Hugo'y nakatindig na may galak sa tagumpay. "Rosalinda," wika ni Hugo, "naligtas na kita mula sa isang manlilinlang." Ngunit hindi naniwala ang prinsesa. Agad niyang niyakap si Alejandro at ang kaniyang mga luhay bumagsak sa sugat ng binata. "Alejandro, huwag mo akong iwan," hikbi niya. Doon, nakita ni Don Hugo ang lahat. Ang pag-ibig na hindi niya kailanman matatamo at ang katotohanang siya'y talunan. Subalit imbes na magsisi, lalo siyang nagngalit. "Kung hindi ka magiging akin, mas pipiliin kong mawala ang lahat." Bulalas niya, sabay taas ng espada. Ngunit bago pa niya maibaba ang sandata, dumating ang hari kasama ang mga kawal. Ang lihim na katiwalian ni Hugo ay nabunyag na at siya'y agad na binihag. Ang sigaw ng hari ay umalingaw-ngaw. "Hugo, ipinagkanulo mo ang tiwala ng iyong kaharian. Sa iyong kasakiman at panibugho, nilapastangan mo ang dangal ng ating lahi." Habang kinakaladkad palayo si Hugo, si Rosalinda na may nanatiling nakayakap kay Alejandro. Ang kaniyang mga luhay hindi tumitigil sa pag-agos. Ang gabing iyon ang naging simula ng mas mabigat pang kapalaran, sapagkat ang sugat ni Alejandro ay lalong lumala at ang puso ng prinsesa ay lalong binalot ng takot at pangamba. Ang gabi ng pagtataksil ay hindi madaling nakalimutan sa kaharian. Ang sugat ni Alejandro ay naging usap-usapan, at ang pagbagsak ng pangalan ni Don Hugo ay nagsilbing babala sa lahat. Ngunit higit sa lahat, ang prinsesa mismo ang labis na naapektuhan. Mula sa araw na iyon, tila nawala ang kaniyang ngiti. Ang kaniyang mga mata ay laging puno ng luha, at ang kaniyang puso'y binabalot ng takot na baka mawala sa kaniya ang lalaking pinakamamahal. Sa loob ng palasyo, si Alejandro ay inalagaan sa isang silid na nakabukod. Ang sugat niya sa balikat ay malalim, at kahit ang mga pinakamahusay na manggagamot ay nagsabing aabutin ng maraming linggo bago siya tuluyang gumaling. Bawat araw, si Rosalinda ang nagdadala ng pagkain. Siya rin ang naglilinis ng sugat, at siya mismo ang nagpupunas ng pawis sa noo ng binata. "Rosalinda," mahina ang tinig ni Alejandro habang siya'y nakahiga. "Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito." Ngunit ngumiti lamang ang prinsesa, bagamat may luha sa kaniyang mata. "Alejandro,
Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Kung maaari lamang, nais kong akuin ang sakit na nararamdaman mo at sa bawat salitang iyon, muling tumitibay ang kanilang ugnayan. Ngunit kasabay nito, lalo ring lumalalim ang pangambang bumabalot sa puso ng prinsesa. Sa bawat gabi, bago siya matulog, lumalabas si Rosalinda sa kanyang hardin. Doon siya lumuluhod sa harap ng kanyang mga bulaklak at sa pagdampi ng malamig na hangin, umiiyak siya ng tahimik. Mga bituin sa kalangitan, bulong niya. Kung may kapangyarihan kayong pakinggan ng aking dasal, huwag ninyong hayaan na mawala sa akin si Alejandro. Huwag ninyong hayaang ang aming pag-ibig ay matapos lamang sa sakit at luha. Ngunit sa kabila ng kaniyang pagluha, naroon din ang takot na baka hindi tanggapin ng kaniyang ama ang kanilang damdamin. Ang hari ay kilalang mahigpit at bagamat minahal niya si Alejandro bilang isang panauhin, hindi pa nito sinasang-ayunan ang kanilang lihim na pag-iibigan. Isang araw, tinawag ng hari si Rosalinda sa bulwagan. Ang prinsesa ay nakatungo habang siya'y naglalakad at kinabahan sa bawat hakbang. Anak, wika ng hari, nalaman ko ang lahat. Ang iyong pag-ibig kay Alejandro ay hindi na maitatanggi. Ngunit ikaw ay prinsesa at ang iyong kapalaran ay nakaugnay sa kinabukasan ng ating kaharian. Hindi maaaring magpasya ang puso lamang. Kailangan ding isipin ang kapakanan ng lahat. Naluha si Rosalinda sa narinig. Ama, pagsusumamo niya, hindi ba't ang tunay na kaligayahan ng isang prinsesa ay dapat ding isaalang-alang? Kung ipagkakait ninyo sa akin ang aking pag-ibig, paano ako magiging masaya bilang inyong anak at bilang tagapagmana ng trono? Tahimik ang hari, ngunit halata sa kaniyang mga mata ang bigat ng pasya. Hindi ko pa masasagot ngayon, Rosalinda. Ngunit tandaan mo, bawat luha ng prinsesa ay may kasamang bigat para sa kaniyang bayan. Samantala, si Alejandro ay nagsimulang magduda sa kaniyang sarili. Habang siya'y nakahiga, madalas niyang isipin ang mga salita ng hari. Ako ba'y karapat-dapat kay Rosalinda? Ako'y isang banyagang walang dugong maharlika. Kung ako'y mananatili rito, baka ako lamang ang maging dahilan ng kaniyang pagluha. Isang gabi, kinausap niya si Rosalinda. Kung sakaling ipag-utos ng iyong ama na ako'y umalis, mangangako ka bang susundin ang kaniyang kagustuhan? Nanginginig ang prinsesa at agad siyang lumapit upang hawakan ang kamay ni Alejandro. Huwag mo akong subukin, Alejandro. Ang aking puso'y iyo na. Kahit saan ka magpunta, susundan kita. Ngunit sa kaniyang loob, alam ni Rosalinda na ang kanilang landas ay hindi magiging madali. Lumipas ang mga linggo at unti-unting gumaling ang sugat ni Alejandro. Ngunit ang damdamin ng prinsesa ay hindi naghilom. Ang bawat araw ay puno ng pangamba at ang bawat gabi ay binabalot ng mga luha. Ang kaniyang mga mata ay namumugto at ang dating makukulay na bulaklak sa hardin ay tila nanlalanta, wari bang nadadala ng kalungkutan ng kanilang mahal na prinsesa. Isang gabi, habang siya'y umiiyak sa hardin, naramdaman niyang tila may kakaibang hangin na dumampi sa kaniyang balat. Ang mga talulot ng rosas na kaniyang inaalagaan ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa gitna ng kaniyang pagluha, may mahiwagang tinig na bumulong sa kaniyang isipan. Rosalinda, ang iyong luha ay may kapangyarihan. Ingatan mo ito sapagkat sa bawat patak may bagong buhay na mag-uugat. Nagulat siya at inisip kung ito ba'y guni-guni lamang ng kaniyang pagod na puso. Ngunit nang silipin niya ang mga bulaklak, napansin niyang ang mga rosas ay tila lalong nagiging matingkad sa tuwing pumapatak ang kaniyang luha sa lupa. Muli siyang bumalik sa silid ni Alejandro at sa tabi ng kaniyang higaan, bumulong siya.
Alejandro, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Kung ang aking luha ang siyang kailangan upang manatili ang ating pag-ibig, hindi ako titigil sa pagluha. Mahigpit siyang niyakap ni Alejandro. At sa kabila ng lahat ng sakit, nakahanap sila ng panandaliang kapayapaan sa bisig ng isa't isa. Ngunit batid ng prinsesa na ang kanilang kwento'y hindi pa nagtatapos. Ang kaniyang pagluha ay hindi simpleng tanda ng kahinaan. Ito'y magiging simula ng isang pagbabago na magbubukas ng daan tungo sa alamat ng rosas. Dumating ang mga araw na ang luha ni Prinsesa Rosalinda ay tila walang katapusan. Ang mga bulaklak sa hardin ay patuloy na nagiging saksi sa kaniyang pagdadalamhati, at sa bawat patak ng kaniyang luha, ang lupa ay lumalambot at ang mga rosas ay lalong namumukadkad. Hindi nalingid sa mga tagapag-alaga ng hardin ang hiwagang ito, at sila'y nagsimulang magbulungan. Ang luha ng prinsesa ay may kapangyarihan. Sa bawat pagpatak, nagbubunga ng mas maganda at mas matingkad na bulaklak. Ngunit higit pa sa hiwaga ng kalikasan, may isang mas mabigat na kapalaran ang paparating. Isang pagbabagong hindi na mababalikan. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng pag-aalaga kay Alejandro, nakatulog si Rosalinda sa tabi ng kaniyang hardin. Doon, nanaginip siya ng isang matandang babae na nakasuot ng mahaba at puting damit na tila gawa sa sinag ng buwan. Ang tinig nito'y banayad ngunit makapangyarihan. Rosalinda, anak ng kalikasan at ng tao, ang iyong mga luha ay narinig ng mga diwata. Ang iyong pagmamahal ay dalisay, ngunit ang kapalaran ay hindi palaging pumapabor sa puso. Isang sakripisyo ang kakailanganin. Isang pagbabagong mag-iiwan ng alaala sa buong panahon. Nagising si Rosalinda na may malamig na pawis sa noo. Hindi niya alam kung ito'y guni-guni lamang o isang babala mula sa itaas. Ngunit naroon ang kaba sa kaniyang puso na tila may malaking mangyayari. Samantala, si Alejandro ay tila muling nanghina. Bagamat halos maghilom na ang sugat, bigla itong nagbago, namaga at ang lagnat ay bumalik. Ang mga manggagamot ay hindi na malaman ang gagawin. Alejandro, iyak ni Rosalinda habang nakaluhod sa tabi niya. Hindi ka maaaring mawala sa akin. Hindi ako papayag. Ngunit mahina ang tinig ng binata. Rosalinda, huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig mo ang nagsisilbing lakas ko. Ngunit kung sakali man, nais kong tandaan mo na minahal kita ng higit sa aking sariling buhay. Lalong napaiyak ang prinsesa. Ang kaniyang mga luha ay bumagsak sa sugat ni Alejandro, at sa bawat patak, ang sugat ay bahagyang gumagaan, ngunit hindi tuluyang naghihilom. Isang gabi, habang siya'y muling umiiyak sa hardin, biglang lumitaw ang diwata mula sa kaniyang panaginip. Sa anyong malausok at liwanag, nagsalita ito, Rosalinda, ang oras ng pagpili ay dumating na. Maaari mong iligtas si Alejandro, ngunit kapalit nito'y hindi na kayo muling magsasama bilang tao. Ang iyong pag-ibig ay magiging walang hanggan, ngunit sa ibang anyo, nagulat at nanginig ang prinsesa. Ano ang ibig mong sabihin? Paano ko maililigtas si Alejandro? Sumagot ang diwata. Sa pamamagitan ng iyong sakripisyo. Kung pipiliin mong ibigay ang iyong sarili, ang iyong puso ay magiging ugat ng isang bagong nilalang. Isang bulaklak na magtataglay ng iyong kagandahan, ng iyong pag-ibig at ng iyong mga luha. Sa bawat pamumukadkad nito, ang alaala ng inyong pagmamahalan ay mabubuhay. Nang marinig ito, napahagulgol si Rosalinda. Alam niyang ito'y nangangahulugang hindi na niya makakasama si Alejandro bilang isang tao. Ngunit kung ito lamang ang paraan
upang mabuhay ang binata. Handa siyang magsakripisyo. Kinabukasan, bago pa man pumutok ang araw, bumalik si Rosalinda sa silid ni Alejandro. Hinawakan niya ang kamay nito at mahigpit na tumingin sa kaniyang mga mata. "Alejandro," wika niya, "anumang mangyari, huwag mong kakalimutan na mahal kita. Kung sakali mang ako'y mawala, tandaan mong ang ating pag-ibig ay hindi matatapos dito." Naguguluhan si Alejandro, pilit na bumangon upang sumagot. "Rosalinda, anong ibig mong sabihin? Hindi ka mawawala. Magiging maayos ang lahat." Ngunit ngumiti lamang ang prinsesa at tinakpan ng kaniyang palad ang labi ng binata. "Tiwala ka lang. At kapag nakita mo ang isang bulaklak na hindi pa umiiral sa mundong ito, alam mong naroroon ako." Sa gabing iyon, bumalik siya sa hardin. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay tila nagdadala ng awit ng kalikasan. Doon, muling lumitaw ang diwata. "Handa ka na ba, Rosalinda?" tanong nito. Tumango ang prinsesa, bagamat patuloy ang pagtulo ng kaniyang mga luha. "Para kay Alejandro, para sa aming pag-ibig." Itinaas ng diwata ang kaniyang kamay at isang liwanag ang bumalot kay Rosalinda. Dama niya ang init at sakit. Tila ba ang bawat hibla ng kaniyang pagkatao ay nagbabago. Unti-unti, ang kaniyang mga kamay ay naging mga tangkay. Ang kaniyang mga buhok ay naging mahahabang talulot. At ang kaniyang puso ay naging ubod ng isang bulaklak na hindi pa nakikita ng kahit sino. Sa gitna ng hardin, doon unang namukadkad ang unang rosas, mapula, mabangong bulaklak na tila ba nagtataglay ng init ng kaniyang pagmamahal. Kinabukasan, nagising si Alejandro na magaan ang pakiramdam. Ang kaniyang sugat ay tuluyang naghilom at ang kaniyang katawan ay tila nabuhay muli. Ngunit nang hanapin niya si Rosalinda, wala na ito. Agad siyang nagtungo sa hardin at doon nasilayan niya ang isang bulaklak na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Ang rosas, pulang-pula, tila may bakas ng luha sa mga talulot nito. Lumuhod siya at bumulong. "Rosalinda, ikaw ba ito? Ngayon nauunawaan ko. Isinakripisyo mo ang lahat upang ako'y mabuhay. Hinding-hindi kita kakalimutan. Sa bawat pamumukadkad ng bulaklak na ito, mamahalin pa rin kita." At mula noon, iningatan niya ang rosas bilang alaala ng kaniyang pinakamamahal na prinsesa. Matapos ang mahiwagang gabi ng pagbabagong anyo, ang buong kaharian ay tila nagising sa kakaibang tanawin sa hardin ng palasyo. Doon, sa gitna ng mga dating bulaklak na laging inaalagaan ng prinsesa, ay namukadkad ang isang hindi pa nakikitang halaman, ang rosas. Ang mga talulot nito'y matingkad na pula, tila isinawsaw sa dugo at luha, at ang bango nito'y kaiba sa lahat ng bulaklak na nakilala ng mga tao. Ngunit higit sa lahat, may kakaibang pakiramdam na dumadampi sa puso ng sino mang lalapit dito. Wari bang may tinig na bumubulong ng mga salitang puno ng pag-ibig at sakripisyo. Marami ang nagulat, marami ang nagtaka, at marami rin ang nakaramdam ng panghihinayang sapagkat kasabay ng pamumukadkad ng rosas ay ang pagkawala ng pinakamamahal nilang prinsesa, si Rosalinda. Ang buong kaharian ay nalungkot nang malamang si Rosalinda ay hindi na nagbalik mula sa hardin. Ang mga kawal ay naghanap, ang mga alalay ay sumigaw ng kaniyang pangalan, ngunit tanging ang mahiwagang bulaklak lamang ang kanilang natagpuan. Ipinatawag ng hari ang lahat sa bulwagan. Doon, nakatayo si Alejandro, hawak ang rosas na una niyang natagpuan. Ang kaniyang mga matay puno ng luha, ngunit sa kaniyang tinig ay may lakas na hindi matitinag.
Ang prinsesa ay hindi nawala. Siya ay naririto sa ating harapan. Wika ni Alejandro, sabay taas ng bulaklak. Sa kanyang sakripisyo, isinuko niya ang kaniyang pagkatao upang ako'y mabuhay at upang ang ating kaharian ay magkaroon ng isang walang hanggang paalala ng tunay na pag-ibig. Natahimik ang lahat. Ang mga mata ng bawat isa'y nakatutok sa rosas at sa kanilang mga puso, ramdam nila ang presensya ng prinsesa. Ang hari, na minsan ay nagdadalawang isip sa pag-ibig ng kaniyang anak, ay napaluhod sa harap ng bulaklak. Ang kaniyang tinig ay garalgal, puno ng pagsisisi. "Anak ko," bulong niya, "patawarin mo ko kung hindi ko agad pinakinggan ang pintig ng iyong puso. Ngayon ay naunawaan ko na ang pag-ibig ay higit pa sa kapangyarihan at karangyaan. Sa iyong sakripisyo, itinuro mo sa amin ang aral na hindi matutumbasan ng anumang yaman." Mula noon, nag-iba ang pamamahala ng hari. Mas naging makatao, mas naging mapagkumbaba, at higit sa lahat, mas pinahalagahan niya ang damdamin ng kaniyang mga nasasakupan. Si Alejandro, bagamat naligtas ang buhay, ay nagdalamhati ng labis. Araw-araw ay dinadalaw niya ang hardin upang alagaan ang rosas. Hindi niya inalintana ang paglipas ng panahon. Sa bawat umagay siya ang nagdidilig, at sa bawat gabi siya ang nagbabantay. "Mahal kong Rosalinda," bulong niya, "hanggat ako'y nabubuhay, iingatan ko ang iyong anyo. Ang bawat talulot ay tanda ng iyong halakhak, at ang bawat tinik ay tanda ng iyong sakripisyo. Hindi ka na mawawala sa akin, sapagkat ikaw ay naging bahagi na ng mundong ito." At sa tuwing siya'y umiiyak sa tabi ng rosas, tila may malamig na hangin na dumadampi sa kaniyang balat. Wari bang isang haplos mula sa prinsesa. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa iba't ibang kaharian. Ang bulaklak na tinatawag nilang rosas ay naging simbolo ng pag-ibig at katapatan. Ang mga tao ay nagtanim nito sa kanilang mga hardin, at sa bawat pamumukadkad ng rosas, lagi nilang naaalala ang prinsesa at ang kaniyang sakripisyo. Sa mga kasalan, ang rosas ay iniaalay bilang tanda ng dalisay na pagmamahalan. Sa mga pagdadalamhati, ang rosas ay ibinibigay bilang alaala ng walang hanggang ugnayan. At sa mga manginibig, ang rosas ay naging wika ng kanilang mga damdamin. Isang bulaklak na nagsasalita ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Minsan, habang nakatulog si Alejandro sa tabi ng rosas, nanaginip siya. Sa kaniyang panaginip, muling lumitaw si Rosalinda, nakasuot ng puting damit, at ang kaniyang muka'y kasing ganda pa rin ng dati. "Alejandro," wika ng prinsesa, "huwag ka nang malungkot. Ako'y naririto pa rin. Ang ating pag-ibig ay hindi na mamamatay, sapagkat ako'y naging bahagi na ng kalikasan. Sa bawat bulaklak na mamumukadkad, sa bawat halimuyak na iyong madarama, naroroon ako. Kaya't huwag mong sayangin ang buhay na aking ibinigay. Mabuhay ka ng puno ng pag-ibig at ipamahagi mo ito sa lahat." Pagmulat ni Alejandro, natagpuan niyang basa ng luha ang kaniyang mga pisngi. Ngunit kasabay ng pagluha ay may dalang kapayapaan, sapagkat alam niyang hindi siya iniwan ng kaniyang pinakamamahal. Lumipas ang mga taon at si Alejandro ay tumanda na. Ngunit kahit siya'y nanghina na at halos hindi na makalakad, hindi siya sumuko sa pag-aalaga ng rosas. Doon siya binawian ng buhay. Nakahilig sa tabi ng bulaklak, may ngiti sa kaniyang labi. At sa mismong gabing iyon, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang rosas na inalagaan ni Alejandro ay biglang namukadkad ng higit sa dati. Ang mga talulot ay kumislap at ang bango ay kumalat sa buong kaharian.
Ang mga tao'y naniniwala na sa gabing iyon, muling nagsama ang kaluluwa ni na Rosalinda at Alejandro sa isang mundong lampas sa oras at espasyo. Mula noon, ang alamat ng rosas ay naging bahagi na ng bawat kwento't panaginip ng mga tao. Itinuro nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kasal, sa trono o sa kapangyarihan, kundi sa kakayahang magsakripisyo at magmahal ng walang kapalit. At sa tuwing may batang makakarinig ng alamat na ito bago matulog, sila'y marahang dinadalaw ng bango ng rosas sa kanilang panaginip. Tila pinapadalhan ng prinsesa ng paalala, ang pag-ibig ay walang hanggan. Sa bawat bulaklak na namumukadkad, sa bawat luha na bumabagsak, ang alaala ng pag-ibig ay patuloy na nabubuhay.